mga barangay, mahalaga na yung natin mga bata para sa kinabukasan ng ating pamayanan. Tama ka, Dato. Dito sa barangay, ang kaalaman ay nanggagaling sa karanasan. Ang mga bata ay tinuturuan sa pangingisda, pagsasaka at paggawa ng kagamitan at saka kasangkapan. Araw-araw ko tinuturuan ang aking anak ng paghahabi at ng mga kwento ng ating mga ninino. Natuto po akong magtanim at makinig sa mga alamat. Balang araw po, makakatulong din po ako sa ating barangay. Hindi lamang halaman ang mahalaga, kundi ang pagpapahalaga sa kalikasan at paggalang sa mga anino na tumagabay sa atin. Sa pagtulungan ng ating komunidad, ang mga bata ay mas lalong natututo at nagiging handa sa buhay. Tama ka, kapag ang kaalaman ay tinahagi at ang barangay ay nagkakaisa, ang ating pamayanan ay nanatiling matatag. Ang dula ay nagpapakita kung paano ang edukasyon o pre-colonial ay informal at nakabatid sa karanasan at tradisyon. Ipinapakita rin ito ang pagkakaisa ng komunidad kung saan ang mga nakakatanda, magulang at pinuno ng barangay ay sama-sama nagtuturo at gumagabay sa mga bata upang maging kapakipakinabang na kasapi ng mundo. Mga anak, ang karunungan ay namumula sa pananampalataya at huwag natin kalimutan ng mga aral ng Diyos at ng simbahan. Sa paaralan, tinuturuan namin kayong magbasa, magsulat at katisismo upang kayo ay maging mabuting Christians. Opo, araw-araw po namin inuulit ang dasal at aral na itinuturo dito sa amin. Sa bahay, tinuturuan namin ang aming mga anak na sumunod, magdasal at dumalang sa nakakatanda at sa pamayanan. Tama yan, kapag ang paaralan at tahanan ay nagtulungan, magiging disiplinado at masinulit ng mga komunidad. Ang edukasyon ay hindi lamang para sa kaalaman, kundi para sa mabuting asal at kalalitan. Pangako po na isasabuhay po namin ang mga aral na itinuro niyo po sa amin. Opo, araw-araw po namin inuulit ang mga aral at dasal na itinuturo niyo po sa amin. Sa bahay, tinuturuan namin ang aming mga anak na sumunod, magdasal at gumalang sa nakakatanda at sa pamamayan. Pangako na isasabuhay po namin ang mga aral na itinuro niyo po sa amin. Pinapakita ng dula ang edukasyon noong panahon ng Espanyol na nakatuon sa pananampalatayang Kristiyano, disiplina at pagsunod sa simbahan at pamahalaan. May kita rin ang mahalagang papel ng paaralan, simbahan at tahanan bilang magkakatuwang na institusyon sa paghubog ng mga Pilipino bilang relihiyoso at masunuring kasapi ng kolonyal na lipunan. Good morning, class. Welcome to our public school. Here, everyone has the right to learn, boys and girls alike. We teach reading, writing, and arithmetic using English language, so students can communicate and work together. I'm learning English, science, and history. I also want to learn skills that can help my family and community. I'm so thankful that education is free. My child is gaining knowledge to have a better future. Someday, I want to serve my country and help lead our community. With education, our nation can stand on its own. The skit shows how education during the American period focused on free public schooling, English instructions, and democratic values. It highlights the role of schools in developing literacy, job skills, and unity, while preparing Filipinos to become productive citizens and future leaders capable of self-government. Sa paaralan ito, isang ang bagong aral at aaralin ang wikang Hapones ang pagkakaisa ng mga Asyano. Mga bata, ituturo natin ang kasaysayan at pagpapahalaga ayon sa pamahalang Hapones na kailangan natin sundin. Teacher, okay? Pero
tungkol sa mga Amerikano. Ipinagbawal na ito. Ang focus natin ngayon ay pagdisiplina, paggawa at paglilito. Kahit mahirap ang buhay at kulang ang pagkain, sana'y matuto ang aking anak ng mga kasanayan na makakatulong sa araw-araw. May mga aralin tayo sa pagsasaka, paghahapi at paggawa ng gamit upang makatulong sa ating komunidad. Ang matatandang mag-aaral ay sasailalim din sa mga ehersisyo at pagsasanay. Dapat kayo maging handarin at maging masunurin. Gagawin ko po ang aking makakaya upang matulungan ang ating bayan at ating pamilya. Ipinapakita ng dula ang edukasyon at pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, kung saan mahigpit ang kontrol ng pamahalaan. Pinakita ang pagbabago sa kurikulum, ang pagtuturo ng wikang Hapones at ideolohiya ng Asian Unity, at ang bokasyonal at militar na pagsasanay upang ihanda ang mga mamamayan sa digmaan at sa pangailangan ng komunidad sa gitna ng kakulangan at pananakop. Class, education today is not about passing the exam. It's about knowing who we are as a Filipino. Ma'am, yes? Ma'am, we study Philippine history and culture, but we also learn skills for future job. As a parent, I'm thankful that education is more accessible now. Kahit ano ang pinagdalian ng mga bata. Education let our community grow. Kapag mas may kaalaman, mas may pagkakanan tayo, umunlad bilang isang bayan. Yes, we also focus on critical skills and language skills so students can compete globally. Ma'am, yes, Monica? I want to use what I learned to help our family and my country. That's why we support schools, para maging responsible citizens ang mga kabataan. Kapag nagtulungan ng paaralan at komunidad, mas matibay ang ating kinabukasan. The skit shows how post-colonial and present-day education in the Philippines focuses on national identity, equal access to education, and community development. It highlights the role of schools in teaching Filipino culture, job-ready skills, and global competitiveness while emphasizing cooperation between the school, family, and community to develop responsible and productive citizens.